So yun, okay, KGX, kumusta tayong lahat? Balikan natin yung TA natin kay Gold, mga kapatid. Okay, so ito yung TA natin kay Gold, no? So kung titingnan natin, naglabas ako ng papasukan ko last week. Ano ba yung sinabi ko na papasukin ko last week? So, baba muna natin ng konti, iangat natin. Yan. Para kitang-kita. Yan. Tapos ito, spread natin ng konti. Yan. Spread. Yan. So, baba naman natin. Yan, okay. So, ano ba yung sinabi ko na papasukan ko last week? Nung nakaraang araw, no? Etong area na to, sabi natin, mag-short ako dyan. Pumunta dyan si Gold at 75 and 80 RSI. Ngayon, anong nangyari, no? Anong nangyari dyan, mga kapatid, no? So, tanggalin muna natin to si RSI para makita natin. Oops. Yan. So, anong nangyari dyan, mga kapatid? Hindi siya pumunta dyan, no? Biglang bumagsak dito sa area na to. At 'di ba, sinabi natin, maglo-long position ako pag pumasok yan ng 4,014, tama ba? Ngayon, nung pumasok yan ng 4,000, no? 14, pumasok tayo. Anong nangyari diyan, mga kapatid? Nung pumasok tayo, nag-recover yan. Ayan, kung makikita nyo, ayan yung candlestick. Oh. So, kita nyo, nag-liquidity. Nag-recover yan, mga kapatid. At nakapag-TP tayo dyan. Kaya lang, ang masamang nangyari sa atin, mga kapatid, nag-double entry pala tayo. No? So, ibig sabihin, dalawang beses kung nung na ano ko to, nung nakuha natin yung profit nito na 11 USDT to 12 USDT, nag-set ulit ako. Kaya lang, ang na-set ko si 4,014. Dapat ang entry ko dyan next is si 380. No? Si 380. Kaya lang dyan ulit ako nakapag-set. No? Ewan ko bakit ko na-set ulit ng 4,014. Kasi kapag nag-set ako ng isang beses lang, medyo na overlook yun or naduling ako doon, no? So ngayon, nung nag-set ako noon, mga kapatid, ulit, no? Another. Dito na yon pumasok. Nag-drop dyan, mga idol. Pero, KGX, bakit ikaw positive pa rin? No? Kung mapapansin natin, 203 ROI ka, 148 profit, and Capier mo is 88 USDT profit. So, ano nangyari? Bakit positive ka pa rin at hindi ka nagkaroon ng loss? Bakit ako hindi nagkaroon ng loss? Again, tulad ng sinabi ko, hindi tayo pare-parehas ng ng risk management. Hinold natin 'yan, no? Hanggang sa nakapag-TP po tayo dito sa area na 'to. Okay? Nag-break even po ako, mga kapatid, diyan. Kaya kung mapapansin nyo, kaya umangat yung ating ROI dahil dun sa 11 USDT and plus 3 USDT. Okay? So ngayon, hindi ko lang alam kung mapapakita natin dito yung wala kasi yung ano dito eh. Ang hindi lang maganda dito sa settings ng BitGet, no, dito sa copy trading, hindi mo nakikita yung history ng trade kasi nasa MT5. Okay? Nasa MT5 yung history ng trade, mga kapatid. Kaya sa susunod, papakita ko sa inyo yung sa MT5. Pero ito naman, yung makikita nyo naman dito is maganda. Kasi kung mapapansin natin, syempre pupunta tayo sa copier, no? Punta natin sila copier. Sila ay sumabay sa akin kaya nagkaroon sila ng 28 USDT and 12 USDT. And then itong dalawang to ay bago. Ay tatlo ay bago. So far, meron tayong 12 USDT profit and 28. Yung isa kasi ay umalis na, no? Nag-profit na siya and then umalis na siya. So ngayon, ang gagawin ko dito, ang pinaka gusto kong mangyari, sana magkaroon ng 100% profit yung mga copier natin. Okay, yun yung gusto ko diyan, mga kapatid, no? And ang gagawin natin ngayon is hindi ako magte-trade gold muna kasi nga bakit ako hindi magte-trade gold? Sarado si copy trading ng ng weekend. Kasi nga TradFi siya, CFD, no? Kaya wala siya ng weekend. Ngayon ang ginagawa natin, ano na yung mga possible na pwede nating pasukan by Monday. So, syempre, ang gagawin natin dyan, titingnan natin yung buong weekend, anong mangyayari. Para at least kahit papano, makita natin kung saan tayo mag-e-entry. So far, sa 1 hour time frame na nakikita ko ngayon, kung titingnan natin sa 1 hour time frame,
Okay? Sa 1 hour time frame, kung mapapansin nyo, ay, ayan, tingnan nyo to, tong RSI 12 and RSI 24. Nung nakuha si RSI 12 dito, ay 22 dito, nagkaroon ng pump. So, dito naman, hinihintay natin. Pero ito, RSI 22 din to, nung nagkaroon ng pump from 3,076 yata hanggang 4,014 or 4,020. So, umangat yan dyan. So, ngayon, ang nakikita natin dito, mga kapatid, ako kasi, hindi ko na tinitingnan tong peak. Hindi ko tinitingnan yan. Hindi ko rin tinitingnan to. Ang tinitingnan ko dyan, mga idol, simula next week, etong area na to, buburahin ko na yan. Dito lang ako mag-focus. Dyan. Dyan mismo sa yung pinakamalaking candle na yan, no? Hanggang dito sa area na to. Diyan lang ako mag-focus by Sunday. So gusto ko makita ano yung magiging galaw niya. Magkakaroon ng galaw to. Bakit magkakaroon ng galaw? AJX, kala ko ba Monday lang open niya? Nasa crypto platform na rin kasi ang mga ibang stocks katulad nito, di ba? So ngayon, syempre meron ng kahit papaano na retail diyan, no, na nagti-trade kahit na walang volume masyado si gold, nagkakaroon yan. So ngayon, ito yung magiging senaryo ko dyan. So maghahantay ako kung ano yung maghahantay ako ng possible structure niya dito. Ngayon, kung mapapansin nyo, ang RSI kasi ngayon, ilan na ba? No, pakita na ilan na ba ang RSI ngayon. So nasa 52. So possible pwedeng bumaba dito yan or pwedeng i-break tong area na to. So, depende sa RSI kung saan ako pumapasok. Kapag nag-set ako niyan, kunyari for example, sabi ko nga kung makuha to, nasa RSI 75, nag-entry ako ng short position. Ganun siya. No, nagte-take risk na ako diyan. Pero kapag kunyari dito sa ilalim, ang RSI nito below 30 RSI or below 25 RSI, naglo-long position na ako diyan. Kasi bihirang-bihira naman yung biglang nagsuicide tulad kahapon ay nung isang araw. Yung biglang nag-suicide, ito, biglang nag-suicide tong area na to. Ayan o. Suicide yan eh. Oh. Yan yung suicide. Tapos kung mapapansin nyo sa 5 minutes time frame, yung suicide na nakaraan. Pakita ko sa inyo sa 5 minutes time frame. Wala na naman. Ito yung ayoko pagka nawawala yung internet natin. Ito yon yung suicide sa 5 minutes time frame. Ayan. Etong area na to. Okay? So, yun lang EGX at sa mga gustong pumasok sa akin sa copy trading. So, syempre tulad ng sinabi ko sa inyo, no? Laging laging risk management lagi, okay? So, wag natin iasa sa trader, parang sa akin. Wag niyo na iasa 'yan. Mag-set kayo ng sarili nyong risk management kasi may ginawa naman tayong video diyan kung paano niyo i-adjust yung SL nyo and profit. Okay? So, good luck sa atin sa Monday, KGX.